Good morning, mga kapatid! September 16 na, maabig-abuklas sa Wikang Bolinao sa ating mga kapatid. Another Lunes, another week na naman para maghatid sa inyo ng saya at good vibes. Kaya naman eto, sasabahan tayo ngayong umaga na isa sa ating frontline sa umaga anchor, Andre Felix. Good morning! Papa B, cheers! Oy, Andre, nice to meet you. Nice to meet you. Good morning. Welcome. Alam mo, tatakbo eh. Maraming salamat. Ang saya po talaga dito sa GMK. Hindi lang po GV kasi po, pati mga maiinit na impormasyon at balita, maaga po din namin ibabahagi ngayong umaga. At saktong-sakto po, lalo't maraming lugar ngayon ang apektado na naman ng pag-ulan at baha. Ako talaga naman sa ating pong mga kapatid na nakakaranas ng sama ng panahon. Amin pa rin pong paalala ng paghahanda at pag-iingat. Tama ka dyan, Mama Dems. At una sa lahat pa rin po ang ating mga kaligtasan. Kaya kung kinakailangan ng lumikas, sumunod po sa inyong mga otoridad. That's right, Maui. Manatili ring updated sa mga anunsyo at iba pang balita. Tumutok lang sa inyong paborito morning kasalo, TV5 at News 5 everywhere. Isa po sa ating mga balitang ngayong umaga, nasunog kanina ang bahagi ng Philippine General Hospital. Agad sumugod ang mga bumbero para apulahin ang apoy. Umakyat po sa ikalawang alarma ang sunog pero idineklara na din under control bandang 6:47 ng umaga. Agad namang inilabas ang mga pasyente habang inaapula ang apoy. Ang buo pong detalye sa balitang yan, alamin mamaya sa Frontline sa umaga. Nagsuspinde na ng klase ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa higit 40 barangay dahil sa banta ng matinding pagbaha at ulan. Wala nang pasok sa pampublikong preschool at high school sa mga barangay ng Balingasa, Damar, Damayan, Del Monte, Lourdes, Maharlika, Manresa, Mariblo, Masambong at NS Amoranto. Gayon din sa Paang Bundok, Pag-ibig sa Nayon, Salvacion, San Isidro Labrador, San Jose Siena, St. Peter, Santa Teresita, Santo Domingo at Talayan. Maging sa Paraiso, Damayang Lagi, Don Manuel, Doña Aurora, Doña Imelda, Doña Josefa, Kalusugan, Rojas, San Isidro at Santol. Pati na rin sa Santo Niño, Tatalon, Bahay Toro, Katipunan, San Antonio, Santo Cristo, Alicia, Ramon Magsaysay, Baeza at sa San Sangandaan. Maging sa Balong Bato, Unang Sigaw at Apolonio Samson. Ipinabubayan naman ng Quezon City LGU sa pamunuan ng mga eskwelahan ang suspensyon sa private schools at kolehiyo. Wala ring pasok sa ilang bayan sa Palawan gaya ng Brooks Point, Busuanga, Coron, Culion at Taytay. Gayon din sa ilang bayan sa Occidental Mindoro gaya na lang ng Magsaysay, Mamburao, Rizal, San Jose at Santa Cruz. Gayon din sa Bago City sa Negros Occidental at mga lungsod ng Cebu, Lapu-Lapu at Mandaue sa Cebu. Lahat ng antas din ang walang pasok sa mga bayan ng Dumangas, Maasin at Miagao sa Iloilo, maging sa Barbaza, Antique. Preschool hanggang senior high school naman ang walang pasok sa probinsya ng Aklan, Bacolod City, Cebu City at Iloilo City at Barotac Nuevo sa Iloilo, maging sa ilang bayan sa Antique gaya ng Hamtic, San Jose, Sibalom at Tibiao. Nagsuspindi rin ng klase ang General Vicente Lim Elementary School sa Maynila pero dahil naman yan sa malawakang sunog na nangyari sa Aroma Road 10 sa Tondo. Tutok lang sa Good Morning Kapatid para sa iba pang mga updates. Mga kapatid, huwag pong kalilimutan ang payo ngayong umaga. Magiging maulan kasi sa malaking bahagi ng bansa dahil sa epekto ng bagyong Hener at Habagat. Ayon sa Pag-asa, tuluyan nang naging bagyo ang LPA na nasa silangan ng Tuguegarao City kanina. Yan ang magdadala ng ulan at thunderstorms sa Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley at Aurora. Posible raw itaas ang tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon, kabilang ang Cagayan. Magdadala naman ng pag-ulan ang Habagat sa Mimaropa, Western Visayas at Negros Island Region. Magiging maulap na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila at Mindanao dahil pa rin po sa Habagat. Ang bagyo naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Pulasan, huli po yang namataan.
2,515 kilometers east ng southeastern Luzon. Posible raw yan pumasok ng PAR pero tulad ng bagyong Ferdy, agad din itong lalabas ng PAR at hindi po magla-landfall sa anumang bahagi ng bansa. At ngayon naman mga kapatid, dahil September 16 na, it is officially 100 days before Christmas! Wow! Magka-countdown na tayo. At para sa maagang caroling natin ngayong Lunes, narito po ang Harmonia, the String Ensemble. Again! Ayan, di ba? Instant
different ang Christmas feels natin dito, hindi lang sa studio. I'm sure napakanta kayo sa inyong mga tahanan. Narinig ko meron pang konting jingle bell rock na pinasok. Yes, that's right, Mami Chiki. Talaga naman pong Christmas mode na tayo sa ating maagang pakaroling ngayong umaga. Yes, early is in the very Pinoy Christmas season na pinakamaaga at pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko sa buong mundo. Alam niyo yan. Tayo Tama yan. yun, Maui. Kaya naman po, mga kapatid, natin dyan, pwede na po tayong magsimulang mangaroling. At kahit nga paunti-unti, maglabas na po tayo ng mga dekorasyon natin pampasko. Tama, Andre. At para sa mga kapatid natin na extra talented dyan, share your blessings naman sa music at flex your God-given gifts. Katulad na lang ng ating bisita this morning mula sa Harmonia, the String Ensemble. Kasama ka na ng musical director Darren Vega. Good morning po sa inyo lahat. Good morning po. Good morning. Wow, grabe, napakaaga ng pangangaroling dito sa studio natin, ano, dito sa TV5. Sobrang nag-enjoy kami. Can I ask you, sir, yung ganyan po ba, usually pag nagpe-perform kayo, ilang songs po ang ginagawa nyo? Is it, and now, nag-start na po ba yung mga pagkukuha sa inyo ngayong malapit na ang Christmas season? Ayun, so usually po 3 songs ang madalas na nire-request sa amin, pero we can play longer or depende naman po sa kailangan nila. Ano yung longest set niyo? The longest set we had is during UPLB graduation po. Gano'ng matagal? 8 hours po. Tuloy-tuloy po. Marathon! Yes po. Ang dami niyong pyesa. Yes. Kamusta ang mga kamay nyo niyan? Di ba? 8 hours. 8 Pero hours 'di po. ba kayo po talaga ay kilala pagdating sa musika, 'di ba? Ano po yung mga masasabi ninyo na tatak harmonya? Tatak Harmonia po yung mga music na ayun nga po, tinutugtog namin sa graduation kasi ang harmonia po nagsimula sa graduation din ng UPLB Centennial. So ang sinasabi nga po namin lagi, nagsimula kami sa pagtatapos, parang ganun. Beginning and the Bigyan end. commencement, di ba? Yun din eh. At saka, ngayon, ang mga nandito ngayon, mga students from UP Los Baños. Yes po. Wow! Naku, ang tatalino ng mga kasama natin. Sinasabi mo ba si Jess? Sinasabi ko. Oh, UPLB si Jess. UPLB si Jess. Proud, ano yun? Dahil Isang napansin focus ko, namin. yung kasi di ba usually, sanay tayo na may violin, tapos meron yung bass guitar, pero meron tayong mga yung ating mga sariling atin na instruments, di ba? Opo. Tell us about this. So ito po yung ating rondalia instruments. Meron po tayong bandurria. Ayan. Tapos meron tayong octavina. And then we have the classical The guitar classic po. Yan guitar. po. Kasi kung i-isolate mo yung rondalia at yung bandurria, ano ba yung tunog? Konting ano nga dyan, para alam namin yung tunog nung Ito, sayo. ito. Oh, yung bandurria. Bandurria, Sige lang, bandurria. Sampulan mo. Oh, di ba yan yun? Very yung parang Pinoy na Pinoy. Yes, oo. Tapos, so mas mababa lang. Mas mababa lang siya. Tapos madami siyang, ano ba, ang pagkakaiba ng gitara at saka ng bandurria, rondalia para sa kaalaman nila. Okay po. So ang guitars, familiar naman po tayo. 6-string na instruments. Etong instrument na ito. Yes. Yung sa kabila naman po, 14 strings po siya. Dami. So ayun po. Ano po mga kurso ng mga estudyante? Gusto kong malaman, pati anong mga year nila, Iba-iba po mag-graduating, iba-iba sila. Opo. Pero Or di kasama sa ano nila, curriculum yun? As in gusto lang. Ay, hindi po. Okay. Wala pong music na curriculum sa Okay. UPLB. So, may mga engineering, may biology, Gagaling, economics. Outlets Opo. Engineering din, ba yun? outlets din talaga. Alam mo, sobrang dami pa namin gustong mapakinggan mula sa Harmonia. Excited kaming mas makilala pa kayo at marinig ang musika ninyo. Saan po namin kayo pwedeng abangan? So, ang Harmonia po ay madalas pong nagpa-perform sa UP Los Baños. So, lahat ng events mula sa Christmas lighting, mula sa mga, sa February, may Arts Month po, nandun din kami. And of course, yung ating inaabangan ng UPLB graduation na 8 hours or mas minsan mas matagal. Ayan na. Kaabang-abang, nandiyan po lagi ang Harmonia. Thank Galing. you. Maraming salamat. Thank you sa ating mga musicians din. Of course, kay Darren. Yes, salamat po. At ito naman po ang iba pa naming hinanda para sa ating agahan. I-explore pa ang curiosity at imahinasyon ng ating mga anak sa iba't ibang gawain at activities. Tulad na lang po ng 3D botics or robotics at 3D printing. Ipapakilala yan sa atin ng ating pangnanay segment ng Working Mom. At eto, usapang playtime pa rin ng ating mga anak. Ano-ano nga ba ang peligrong hatid ng paglalaro ng mga bata ng nakayapak sa labas? Ipaliwanag natin yan mamaya sa What's Up, Doc. Doon naman tayo sa isa pang kinahuhumalingan na mga bata.
At kahit nga matanda. Young at heart na lang nga. Nakatingin ka sa akin. Hindi ako makapigil eh. Paano nga ba maging isang professional sirena? Mermaid swimming naman ang susubukan ko sa Check kay Chiki. Aba. Kaya, Sa iba naman pong usapan, aalamin natin kung tama bang namimili ang employer ng papapasukin kapag holiday. Tatalakayan po natin yan. Sa legal ba to? At legal ba ka mo? Heto! Star ng upcoming restaging ng sikat na law team play. Isa sa mga gaganap ng Dear Future Lawyers ng musical na Bar Boys, Benedict Ramos. Makakajam natin live na live. At ang ating saya this morning, papatungan pa natin ng extra kulit dahil magkakaalaman na naman sa bilis sa Stack Cup. Sino kaya mananalo sa ating palarong papasaya today? At ito, para sa ating mga minamahal na kapatid na Team Bahay, join na rin kayo sa saya ng aming daily palaro. Sinong bet nyo today? Team Justin! O Team Maui! Oh, wow! Mas Parang awa niyo na po! Malaluloy ako, parang awa niyo na po! Parang nahiya na po! Kasi last week, para lang alam mo, medyo ano tayo. Wala akong pinanalo. Dehado talaga. Kahit isa wala, no? Walang panalo Kahit isa. isa, wala. O, Ay, sige na nga, tayo. mag-vote kayo, Team Maui, ha? I-comment na ang inyong bet with your location sa aming Facebook Live. At mamaya, pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming palaro. Team Justin o Team Maui. Siyempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of load. Mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang pagtutok. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Likas sa mga bata ang pagiging curious at matanong. Kaya naman po, oportunidad natin ito para turuan sila ng maraming skills. Tulad na lamang po ng 3D robotics na inaalok ng STEAM Lab. Kasama po natin live na live ang founder at director ng STEAM Lab na si Mommy Christine Denise Demata. Good morning, Mommy! Come. Hello, ayan! Ang saya naman ang setup natin. So, Mommy, tell me more about STEAM Lab. Okay, STEAM Lab is a learning creative space and learning services center. Okay. So we offer different kinds of activities focused on STEAM plus creativity. So science, technology, engineering, arts, and math for kids 3 years old and up. Okay, so pang kids lang ba ang STEAM Lab? No, actually, we also accept grown-ups who want to learn these activities din naman. So sometimes we've had a duo na father and son who wanted to do it together, tas bonding activity nila. Ay, ang ganda. Okay, simulan natin. Let me know po, ano yung mga nandito sa table natin ngayon? Okay, so what we have here in the leftmost part of the table is a 3D printer. That is what we use in the 3D Botics program. Kasi tinuturuan namin yung mga bata how to 3D model. So whatever design that they want to create, mapapaprint nila yan. At ang design po, saan yan nakikreate, kumbaga? Okay, we have a program, a 3D modeling software that we teach them how to use it. So, pwede ba ako magbigay ng Yes, please. And who sige. do we have here? What is your name? This is... Kai, hello. Okay, sige. So, you will help us. Ito, merong software, kumbaga nasa computer po. Nasa computer. So, 3 years old. Pag sa 3 years old, ito pala. Pag sa 3 years old ba,
kailangan may assistance ng ano? Kasi this is a software, di ba? Yes. Oo. So usually the 3D Botics program, the youngest that we've had is 5 years old. Wow, 5 years old. So okay. this is an actual project of one of our students. Okay. Tapos ilalagyan na lang ng battery para umandar. We teach them about the circuits also, the motors. So that's Wow. part of it. Why do you think importante po na nalalaman ng mga batang ganun kaedad ang ganitong klase ng robotics? Or syempre may mga circuit na, meron na tayong slight electricity and building, no? So, first and foremost, we want children to have fun. Kasi when they have fun, that's when they learn. Tapos they want to do it some more. So that's the one of the core principles of our learning center. And these are emerging technologies. So 3D Botics was conceptualized by Mr. Benny Flores, and it involves 3D modeling, 3D printing, robotics, and AI. Pinagsama-sama po natin yun. That's right, ang galing. Can we try? Okay, so gagawa tayo ngayon sa software. Okay. Yes, so tuturuan po natin kayo ng Okay. para pong bag tag or bag tag Ito or po yan. Ito po, Yes. bag tag. So, when you think about it, pag nalaman mo yung skill na to, pwede rin po ito na pang negosyo ninyo. Yes, diba? entrepreneurship din po para sa ating mga kids. Okay, so paano po? Alright, so this is called the work plane. Okay, yan yung nakikita yung nila. square na color blue. Naglagay na po tayo ng cube, so you can click on it. Okay. Okay, and then drag one of the white squares. Yan, you can Yes. move it. So, Okay. and then let's form something. Yung height is a little So, lower. baba So ko this po. is yes, very yan, ganyan po. Okay. Mm-mm. Ay, ang dali lang. And then, And then, if you want to put a text, you can actually bring this, yan, Okay. text, and then And put then it in drag the work, lang po drag in dito. the work plane. ay, tapos, Yes, ganyan paliliitin po. natin. Paliliitin niyo po. Yes, that's correct. Okay. And then you can change the Ay, okay. text over Sige, there. Okay. Kunwari, Papa B. Yan po ang pangalan ng asawa ko. Yes Para po. good job ako mamaya pag-uwi. Okay, tapos? Yun. So, if you want to put a hook in it, Yes. you can move This it one? Down pa po. Okay, There, here. and then the And orange ito, one, and then drag I it drag there. it here. Yes, Okay. drag it there. And then meron po tayong this one, the grips. Okay. Yan, pwede po natin iikot-ikot. Ay, parang iikot. Sige po. Yan. Okay, so, okay. Yan, Pwede rin pong po, ganyan. Pwede ganito That na can lang. be printed Okay, as well sige. as that. So, let's print this na. This is okay na? Or i-move ko pa Usually po, pwede nyo pong let's create a window. Click here, and then drag. So, click and hold. Click and hold. Yes, And okay, then, very good yan. Yan, and Tapos, then, click this one po. click- It's the align. Ito po? Yes po. Okay po. Yan, and then you can click this one. Ito po. The center po. Ay, ito. Yan, it just Oo. centers your work. Ay, ayan. all Okay na ba together. yan? Opo, para okay. kung ganyan. And then we print it. Then we export it. We export. Ito Yan, po. export. Ayan. STL. And then STL. Yes, and then we'll put it in a slicing software Opo. so that the information can be understood by the Ay, ang printer. galing. Okay. And then, We can print something similar po. Oo. But we also have printed out something ito, for working mom. Ito ang segment natin, ang ating pangnanay segment dito sa GMK. Ang galing talaga kasi any words Anything pala po. pwede. Personalized. Personalized. And ako kasi, negosyante ako mag-isip. So, minsan, anything na bibilin ko po sa tahanan namin, kailangan kikita. So, ano yung mga negosyo na pwedeng gawin ng mga bata? Lalo-lalo na pagdating sa mga bag tags. Sa mga girls po, pwede po sila mag-create ng jewelries. Yes, pwede rin. Tapos, yung anak ko po, I have a 6-year-old. Mahilig po siya ng ninja. So, he creates ninja weapons, mga shuriken, katanas, Oo. ganun. Ay, ang galing. So, any pala. Anything. Any, and pwede rin pang corporate giveaways, lalong-lalo Yes po. na sa mga working moms natin. Kasi, di ba, this is something that you can keep at home, nasa bahay siya, pwede pang bonding ng mga kids, at pwede rin pagkakitaan. Yes, Yun ang gusto definitely. talaga natin para ma-ROI natin, yung binili natin for fun. At eto naman ako, sana po imbitahan nyo ang lahat para pumunta sa STEAM Lab dahil ako, very curious ako. I will ask them mamaya kung paano ba kami pwede pang makapunta sa STEAM Lab at ma-avail ang inyong mga services. So, please visit us at Steve Lab. We have 2 branches, one in Quezon City and one in Marikina. Let's help your children learn these new skills, emerging
emerging technologies, and it's create and play and learn every day. Yes, create and play and learn every day. Yan ang gusto namin dito sa Good Morning, kapatid. Maraming Thank you salamat. so much. Mommy Christine and Kai, thank you so much, and Team Lang. Ito naman po, punta naman tayo sa aming kapatid dyan, kina Andre. Salamat din sa atin naman pong loding sikat, Future Lawyers. Muling magbabalik ang tablado ang musical adaptation ng 2017 film na Bar Boys. Ang isa sa mga musical cast, makakakwentuhan natin live. Benedict Ramos. At sa Check kay Chiki, nasubukan ko maging professional mermaid for a day. Ang aking experience dyan, panoorin mamaya. Ay, naku, ang cute niyan. At sa What's Up, Doc? Ano nga ba ang peligrong hatid ng paglalaro ng nakayapak sa labas ng bahay? Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good morning, kapatid! Nagbabalik ang Good morning, kapatid! Minsan lang maging bata ang mga anak natin, kaya hinahayaan natin silang mag-enjoy. Pero hindi naman hanggang sa puntong makokompromiso ang kanilang kalusugan. Ano nga bang peligro ang hatid ng paglalaro sa labas ng nakayapak? Tatalakayin natin yan sa What's Up, Doc. Mahirap awatin ang mga chikiting kapag oras na ng laro. Kaya naman minsan, hindi maiwasang magyapak sila habang naglalaro sa labas. Ingat-ingat po dahil posibleng may masamang epekto yan sa kanilang kalusugan. Kapag sila ay naglalaro sa mga soil o lupa, pwede kasi magkaroon ng mga soil helminth infections. 3 klase raw ng bulate ang maaaring magdulot ng helminth infections, ang roundworm, whipworm at hookworm. Kapag pumasok ang mga ito sa katawan ng bata, pwede itong magdulot ng komplikasyon. Pwedeng mga yayat yung bata, walang ganang kumain, and of course, pwede rin no, na magkaroon ng diarrhea, pwedeng mag-pass out ng maraming stools, at the same time, mag-pass out ng worms. So first, kapag nangyari yung mga ganyan, ma-dehydrate din yung mga bata. Marami pang sakit ang pwedeng makuha mula sa paglalakad sa labas ng nakayapak. Pwede bacterial, pwede din actually, bacterial infections could be tetanus. Pwede if may matapakan sila kapag barefoot sila. Or actually, lalo na sa panahon ngayon, uso din no, yung leptospirosis. Paalala ni Doc sa mga magulang, bantayan ang mga sintomas para agad malaman ang dapat gawin. Sometimes they can just present with fever. Bukod dyan, pananakit ng tiyan, masusuka, walang ganang kumain. On top of that, pwedeng sa mga mas younger children, dahil hindi nila nako-communicate yung anong gusto nila or kung ano nararamdaman nila, iyak lang sila ng iyak. Hindi naman daw agad dapat dalhin sa ospital kung walang mabigat na dinaramdam ang bata. Payo ni Doc, hindi rin naman dapat maging mahigpit o pagbawalan ng bata na lumabas ng bahay. It also helps kasi with their immune system, no, the more they're exposed to the outdoors, the more they get to play. Kung maglaro man sa mga madudumi, lupa, or mga sand, or kung ano mang mga areas outside, make sure lang na pag-uwi sa bahay, laging maghugas ng kamay. Minsan lang silang maging bata, kaya hayaan silang mag-explore basta't alam nila ang tamang hygiene at pangangalaga sa sarili. Ayun, napaisip tuloy ako, kayo ba ng bata? Madalas kayong Ako, magyapak? oo. Ako talaga inahayaan ako ng magulang ko na nakayapak. Kasi mas, para sa akin nung bata ako, mas ramdam ko yung, ewan ko, pati, di ba, paghabulan, Parang feel na habulan feel ko, mo. yung basketball talagang ano ako. Tapos siyempre, tumbang preso, gamit mo yung tsinelas. Tumbang friend! Nakakamiss! Lumalabas ang edad. Tanungin ko yung mga mama, Dips, Maui, and Chiki. Mama, ikaw muna. Oo, kaya paano nga sa akin yung mga anak ko, lagi ako nakapa, lagi pinipicture yung talampakan ko eh, nakakahiya. Ako
Ako rin, lagi akong Di ba? nakapaa. Alam mo ba, pag pumapasok ako sa bahay ng ibang tao, bukod sa feeling ko, dala-dala ko yung dumi ng sapatos ko, I like to feel the ground. Yes. Kung saan ako naglalakad. Yung It makes lamig. me feel human, pakiramdam ko, one with nature ako. So yung mga anak ko, may mga pictures ng ganun din. paang madudumi. At hindi lang yun, patay na kuko. Alam mo yun, so siguro baka, syempre doon sa feature natin, feeling ko naman, depende rin sa environment. Ako kasi pag nasa gubat kami or nasa lupa-lupa kami sa farm, gusto ko nakapaa yung mga anak ko. Actually, same tayo, Mama Dims. Kami rin sa bahay. Actually, nakakaya. Lagi ako nakayapak. Hindi ko alam bakit lagi ako nakapaa. Pero kasi nga, dahil nga, pag nasa labas tayo, lagi na tayo nakasapatos eh. Tama. Pero syempre, given na rin na lagi naman kami nagmamap sa bahay. So, pagpasok ng bahay, wala talagang kumbaga, ewan ko ba kung naging flat-footed na rin kami kaka-yapak sa bahay. Pero yung meron ako May narinig. problema ka ba sa flat-footed, Wala na. Mao? Flat-footed ka lang. Flat-footed kasi ako. Ang flat talaga. Actually, Talagang rin. walang ganun. Walang arch talaga Ganun, yung walang akin. arch, oo. Oo, grabe. Pero just kanina nga napag-usapan natin yung grounding, Alam ko kasi ngayon may nausong Gusto grounding. pala. Grounding. Oh, grounding. Naku, iba Narinig lalabas nyo na ba yung yun? joke. Ha? Lalabas mo ba yung joke mo na grounding? Hindi, Okay hindi, na yun. hindi. Iba Pero naman ikaw, yan. do you do grounding? Pag sa beach, ganyan, Ayun, di ba? pwede. Yung mga buhangin, oo, pag lupa mismo, buhangin, pwede. Oo. Well, talaga yan. It's something na, kumbaga, depende na sa'yo yan, tsaka sa magulang mo, kung ikaw ba okay na nakayapak o hindi. But then again, you always want to check with the doctors. Kaya, again, maraming salamat po, Dr. Ian Santamaria. Salamat po, Doc. At tandaan po natin, dapat po lagi lang maingat. Ito naman, usapang labor po tayo mga kapatid. Employer na namimili ng papasuking empleyado kapag holiday, makatarungan nga ba? Natatawa ka na, Dimples. Yan ang isyong tatalakayan ni Attorney Buko sa Legal Ba To? Since holiday daw sa Friday, sa tingin mo double pay yun? Hindi ko alam pero depende kay sir kung papasukin niya tayo. Sige. Tatanungin ko. Sige. Sir, holiday po sa Friday. Ask ko lang if nakaschedule po kami mag-report. No need to report on Friday. Usually, selected staff lang tuwing holiday ang pwedeng pumasok. Attorney, piling empleyado lang ang pinapapasok ng boss ko tuwing holiday. Legal ba to? Legal po yan. Ayon sa Department of Labor and Employment Advisory Number 27-2023, kapag holiday ay may sweldo ang empleyado kahit hindi siya pumasok. Ngunit, kinakailangan na siya ay nagtatrabaho o naka-leave of absence na may bayad sa araw bago ang regular holiday. Kung ang araw na sinusundan ng regular holiday ay araw na walang pasok sa kumpanyang kanyang pinapasukan o nakatakdang araw ng kanyang pahinga, nararapat itong bayaran ng holiday pay kung sila ay nagtrabaho o naka-leave of absence sa araw na sinusundan ng araw ng walang pasok o araw ng pahinga. Samantala, ang empleyado na magtatrabaho ng higit sa 8 oras ay may overtime na babayarang karagdagan pang 30% sa kanyang orasang kita sa nasabing araw. Ang pagkukwenta po niyan ay yung orasang kita ng arawang sahod, multiply natin ng 200%, multiply ng 130% sa bilang ng oras na tinrabaho kapag holiday. Kaya po, pwedeng piliin lamang ng employer ang empleyado na papapasukin niya sa araw ng holiday dahil makakatanggap ang mga empleyadong ito ng holiday pay. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Yan. Kayo ba yung tipong gusto nyo magtrabaho pag holiday para maka-extra kita naman? Meron mo? Ako. Oh, may mga Pwede. ganun kasi actually. Kung akin yan, siguro kung ako yung employer, tatanong ako, sino may gusto? Tama. Yun muna. Tama. Kasi baka hindi naman nyo na kailangan problemahin. Baka meron talaga may gusto. Tama. Pati ako nasanay ako dahil laging, 'di ba, sa ilang taon na ako sa balita sa news walang bakasyon walang bakasyon Tayo lang ang tanging nagtatrabaho lalo na pagka malakas ang ulan. Tayo papasok. Ako kadalasan, Mami, ang nakikita ko dyan, the employers can check kung sino po yung mga nandito sa Manila or kung saan sila nagtatrabaho na wala yung pamilya nila. Oo, Kasi diba? minsan, meron pong mga malalayo o OFW ang pamilya, wala naman silang kasamang Pasko. Mas maganda na ampunin mo na sa trabaho ninyo para busy sila at magkakasama kayo. Correct. Diba? Oo.
So maganda yung hierarchy. Sinong gusto, sinong mas parang madali, wala namang walang problema makapasok. Yun, ganon. Baka by then, mapupuno mo na eh. Hindi na tayo kailangan mamilit. At saka masarap magluto. Totoo. Kasi syempre Pasko eh, gusto mo yung masarap magluto yung kasama mo. Papasukin mo. Diba, papasukin mo. Ang sarap nung fruit salad mo. Dala ka, pumasok ka sa Pasko. Pag alam mo magaling, okay. Yun yung ambag nila. Okay. Justin, pumasok ka sa Pasko. Wednesday yun eh. Masarap pa magluto to? Direct Wala naman absent po tayong ako sa choice. Pasko, ha? Hala. Nagpapaalam na po ako. Kaya na. Hala. Ganun ka aga. Justin, magpalitsyon ka sa Pasko. Ayun. Papadala ako. Di ba? Maraming salamat, Justin. Maraming salamat, Atty. Buko. At narito naman po ang ilang paalala. Almusal is life, lalo na para sa mga chikiting. Anumang activity for the day, mahalagang simulan ang araw nang may laman ang tiyan. Nandito tayo ngayon sa Cruz Naligas Elementary School sa Quezon City. Samahan niyo akong kamustahin ang ilang bigating boss kids bago sila pumasok sa school. Bata pa po sila eh, so dapat talaga tayong mga mommy, kailangan natin silang pakainin sa morning bago papasok para may energy sila pagdating sa school, may gana silang mag-participate pagdating sa loob ng klase. Nanay Hazel, anong madalas yung ipa-breakfast or ipabaon kay Hazel? Kumakain po sila ng kanin sa umaga. Tapos minsan tinapay lang po para sa pagdating nila sa eskwelahan, may laman yung utak nila at saka madali silang matuto kung ano man tinuturo ng teacher para sa kanila. Ayon sa pag-aaral noong 2018, parte na ng araw-araw ng buhay ng karamihan sa mga Pilipino ang pagkain ng almusal. Hindi naman kailangan ng mahabang oras para makapaghanda ng breakfast for the big days ahead. It can be as easy as using a spread. So for this campaign, for this activity, we have a free tasting activity for the parents and students to try our sandwiches na hindi lang masarap pero mabilis lang din gawin. Since you mentioned breakfast, paano nakakatulong yung healthy baon and breakfast para sa mga bigating boss kids natin? Siyempre, we've all heard of the saying na breakfast is the most important meal of the day. They really need breakfast and food na very healthy and makakapag-sustain sa kanila, gaya ng spreads na made with real meat and farm-fresh eggs. Mahalagang busog ang kids bago sila pumasok sa school para siguradong alert na, energetic pa. Mga kapatid, sa palarong pampasaya, bawal mas-stock up para mabilis at manalo mamaya. Tutok lang. At mamaya, bagong kanyang pagbabalik entablado bilang isang future lawyer, dito muna sa ating magpapabilib ang multi-talented singer-actor ng hit love theme musical na Bar Boys, Benedict Ramos. Live na live! Susubukan natin ang very demure and very mindful na mermaid swimming mamaya sa Check kay Chiki. Very cute talaga. Ako, pinakamagandang mermaid. Pinakamagandang mermaid si Mama Chiki. Tignan nga muna, sinuot yung parang mga puka shell na ano. Diba? Inabangan ko pa ba dyan, Mama? Talaga ko natin yan. Okay, malas magbabalik pa yung paboritong morning kalsado ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik pa rin ang Good Morning, Kapatid! Alam niyo po, maraming babaeng nangarap na maging sirena noong bata pa sila.
Sino? Actually, hindi ko alam kung ako yun, tomboy ako nung bata. Nasubukan ko rin. Eto, alam nyo bang pwede nyo pang tuparin? Ayan, kahit panandalian lang. Kahit yun, konti lang. Eto po, sa tulong ng nakilala kong professional mermaid. Panoorin po natin. Ang sirena, isa ito sa pinakapopular na mythical creature hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Pero marami nakakaakala na ito ay katang-isip lang. Meron ako mga nakilalang real-life mermaid dito sa San Mateo, Rizal. Halika, kilalanin pa natin sila dito sa Check kay Chiki. Tinaguri ang professional mermaid si Amari. Akalain niyo bang may nagtuturo pala ng ganitong aktibidad? Mermaid swimming, basically, swimming wearing a tail. So, para pong naka-costume tayo. But we're swimming elegantly and beautifully. Walang pinipiling edad at kasarian ang mermaid swimming. Pero may mga dapat daw aralin bago sumabak dito. Yung swimming, ito ba ay mga requirement para maging isang mermaid swimmer? Yung basic swimming po, yes. Kasi 'di ba, yung swimming nga medyo sometimes challenging. Now, what more po kung nakaano yung paa natin, hindi nakakagalaw when we're wearing a tail. Pero huwag matakot dahil beginner-friendly ang mermaid swimming. We can take a session like 2 to 3 hours. If you really want to practice as you go along, you can do multiple sessions. You get to exercise, but at the same time, enjoy it. You're doing a whole core workout when you're mermaid swimming. It strengthens your arms kasi po syempre parang nag-swim tayo sa water. Sa mga nangarap maging mermaid noong bata pa sila, chance mo na itong mag-ala sirena sa bihis at makeup. This is what we call a monofin. Isusuot pala parang shoes. Yan. Tapos po, pwede natin siyang ipasok dito. This is what we call the skin. Para ka po naka-gown underwater. Pwede ka magpalit-palit ng tail. Yung pang-ibabaw naman, meron ba kayong requirement? Dapat ba ganyan, maganda ang hair, at maganda ang makeup, may headdress, paano? Ano po, kapag we're training, the usual swimsuit o kaya rash guard, okay naman po yun. Pero siguro pagka ma-photoshoot, yan, we recommend wearing a mermaid bra para they showcase yung pagiging mermaid talaga nila. May isinusulong din na iba't ibang advokasya sina Amari. People started to discover na there's a lot more po pala. Parang you can use it as a platform for ocean conservation, for fitness, even for body positivity. Siyempre, hindi ko rin pinalagpas ang pagkakataong maging mermaid for a day. O yan, kitang-kita nyo naman ha, ang pagiging sirena ay hindi lang maganda para sa hugis ng katawan, kung hindi pati na rin sa outlook, di ba? Kaya kung ako sa inyo, subukan nyo na rin ang mermaid swimming. Galing naman! Anong feeling ng maging sirena, Mama? Alam mo, parang napapak... Ano? Nasasabanan si Mami Chiki today. Mahirap pa. Ano pa yung mga hindi napakita natin? Yung mga ginawa pa mahirap kayo, talaga. Oh, mga ganyan. Tsaka mahirap kasi sabi nga ni Amari, yung abs mo talaga kailangan talagang gagana. Kasi bumibigat yung paa mo, tsaka hindi ka pwede mag-kick. Hindi pa pala ako pwede dyan kasi yung abs ko on the way pa lang. Pareho naman tayo. Under development and process. Sa'yo din, hindi mo pa nakita? Wala pa. Gano'n ka talaga? Nakatakbo mo sa pero UP. teka, alam mo ba, meron din mga mermen. Ang dami rin sumali daw, ang dami rin Shoko yan tawag ko. Huwag kayo magulat kung may si Justin tsaka si Andre ang sumubok niyan. Meron daw. Nakakatuwa naman. Kailangan sabay yun, di ba? Paano? Look at this stuff. Parang hindi naman ganyan yung ano. Ayun, di ba? Ayun. Soft mo daw. Kaya natin yan, Andre. Okay. Ayun, Mami Chiki, thank you ha. Grabe natuwa ako kasi naalala ko rin yung mermaid days ko. Ayan. Ay, oo nga pala. Yes, naging sirena po ako. So nakakatuwa, Mami Chiki, to see you in action. Enjoy na enjoy yan. At eto naman po, future lawyers sa aming pagbabalik. Makakasama natin ang isa sa mga bida ng Bar Boys, The Musical, Benedict Ramos. Abangan siya live. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
manalangin. Pero may limos ka bang may bibigay? Sa sunod na linggo may ilaw pang daratnan, may pagkain pa sa pinggan. Sa pagbukas ng wallet, lagpas 100. Ano ang pakiramdam ng minsang manalo? Ano ang ginhawa ng may sapat na yaman? Ano ang tanawin mula sa himpapawid? Kaano kataas ang lipad ng taong alam na siya ay may lalapagan? May singgil ang pangarap. Handa na ba akong ialay aking huling alas ng buhay? Ang hirap mangarap, panalangin at panata ko maging mabuting anak ninyo. Kung masisigurado mo maayos ang bukas. Good morning po. Galing mo, pre! Belated happy birthday! Happy birthday! Last September 14 po. Ay, Virgo! Happy birthday! Asa Virgo! Yes! As a Virgo. Team Virgo! Oh, singin ko na happy birthday sa kapatid ko, Joey. Happy birthday! Happy birthday po. Ganda nung kanta mo, tsaka yung mga, lalo na yung mga nanay, parang napaisip ko. So, ang role mo dito is mabuting anak. Yes po. Oo. Supposedly. Supposedly, na talagang nangangarap yung sabi mo, yung isang line doon sa kanta mo, na kung alam mong meron kang lalapagan, gano'ng kataas ang lipad. Yes, Oo. opo. So meaning, kung alam mong may sure ka, pwede kang talagang mangarap ng Yes, malayo at malaw. Pero pag hindi ka sure, Yun po, doon po tayo alanganin kapag di tayo. Nakakaiyak siya actually. Parang naiyak ako kasi May naisip puso ko yung mga anak ko. Di ba? Kunwari si Kali, lagi kong iniisip na pinalipad ko. Pero ang lagi kong iniisip ay dapat meron siyang lalapagan. Na secured siya. Ano ang singil ng pangarap mo? Yun. Ayun. Ang Aray. singil ng pangarap, hindi na tayo lalayo po. Ang singil ng pangarap po talaga ay tungkol sa pera. May singil po talaga sa araw-araw na ginawa ng Panginoon ay talagang hindi mo mawawala ang pangangailangan sa pera. Di ba? Lalo na po sa mga Pilipino sa panahon ngayon talaga. Pera rin naman po talaga, hindi lang kasiyahan ang nagdudulot talaga sa buhay natin, kundi pera talaga din ang nagpapaikot. Yun ang parang reality check talaga ng bawat Pilipino at ng mga tao na pag walang pera, minsan mahirap talaga maging masaya. Oo. Lalo So I na guess kapag- good news talaga na may second run ang Bar Yes. Boys. Tell us more about Bar Boys na rerun na to, no? And it's gonna start in October. Yes po. Yes, exciting. This October 4 to November 3 na po ang rerun ng Bar Boys. Ang aming first successful run ay nag-sold out shows po. Sana po ay this time, subukan po natin sana ulit na i-achieve yun para marami pong mga Pilipino ang makaalam ng kwento dito. Kasi ang kwento nito ay tungkol talaga sa bawat Pilipino. Sa mga apat kaming lalaki, sa mga 4 boys po ay makaka-relate po kayo dyan kung ano po yung mga struggles ng in Filipino setup, in the Philippine setup, talaga pong makikita nyo po dyan kung ano po yung sa tingin ninyo ay makaka-relate kayo sa bawat 4 boys. Relatable sa ating mga kababayan, no? Ano yung mga paghahandang ginawa nyo, Benedix? Nako po, sa teatro po talaga, ang paghahanda ay talagang napakahalaga. Hindi lang po basta-basta kumanta ka dyan, hindi lang umarte, sumayaw. Ang paghahanda rin po talaga dyan ay talaga mentally, talagang sobrang physically dahil sa rehearsals po namin talaga na almost every day ay talagang pwede kang pwede kang tumagos. song and dance ka ba dyan? Opo, may dance din po. Wow! Bilang ang karakter mong si Eric, anong palagay mong nire-represent niya na pagkatao ng isang Pilipino? Si Eric Vicencio ay nagre-representa sa masa
kung ano yung mga struggles po ng pagiging isang, let's say, mahirap na Pilipino, nahihirapang mangarap, nahihirapan sa buhay, pero lumaban at lumalaban. At hanggang kailan lalaban si Eric. Yun yung po yung ano dito. Laban lang. Laban lang, di ba, Benedict? Maraming salamat, Benedict. Thank you so much. At manonood kami. Inviter ko ka din. Invitayin natin sila. Paano ba tayo makakabili pa ng ticket? Yes, sa mga po, nanonood po sa inyo, good morning mga kapatid. Sa mga manonood po natin, sana po ay makanood kayo ng second round ng Bar Boys, a new musical. Kasama ko po dyan sila Alex Diaz, Jerome Canlas, Omar Odin, at syempre si Tita Sheila Francisco, at iba pang mga kasamahan sa teatro. Sana po ay makanood kayo this coming October 4 to November 3 na po yan sa Power Mac Center Spotlight Black Box Theater. Haba doon, di ba? PMCS. Ayan. At kita-kita po tayo dyan at pwede na pong bumili ng tickets via Ticket to Me. And of course, kita-kits sa teatro. Yun! Buhay na buhay! Yes! Buhay na buhay! Sheila! Galing. Ako, Benedict siyang kalam. Susubukan pa natin ang kahusayan ni Benedict Calaro kung ano, no? Eto na po. Eto na, Monday morning. Ready na po tayo sa ating... Palarong Pampasaya! Salutin po ang mechanics. Palarong Pampasaya. Stack Cup ang mechanics. Pabilisan na naman ang labanan ng dalawang teams. Sa larong ito, bawal ang ma-stack up. Bawat miyembro ng grupo kailangan ma-stack ang cups mula sa pinakailalim hanggang sa maibalik sa tuktok ang cup na iba ang kulay. Kapag nagawa na ng unang player, ay babalik ito sa linya at tatapikin ang susunod na maglalaro. Ang team na pinakamabilis magawa ang challenge ang siyang panalo. Tama na. Team Justin versus Team Maui. Eto na, nag-strategize na kayo yung unahan ninyo. 1, 2, 3. Basta isa-isa lang. Bahala na, Mami Chiki. Okay? You know what to do. And ready in 3, 2, 1. Let's go! Justin, Dimples, and Mondi going up against Maui, Andre, and Benedict. Ayun, nahulog na. Nahulog. Tulungan. Nahulog. May kasamang kasaran. Okay yan. Taking your time, ha? Taking your time. Mabilis ito sa akin, Mami Chiki. Oh, yan ang kanyang. Okay. Malapit na. Okay. Ba, halos magkasindili. Nako. Let's see, Benedict. Ano ba mga pag-aaral sa Lord? Okay. Let's go, Dimples. Good morning. Go. Dimples. Yun. Yan, oh. Wow. Kalmado lang tayo, di ba? Kalmado, the smile. Go, Benedict. Humahabol. One more. Tama. Kanan, kaliwa. Bilis naman, di ka na makakabalik dito. Kanan, kaliwa. Guess that! Guest din pala ako, guest din pala. Go! Habulin! Isa-isang kamay. Oh, very good. Isang kamay lang. Mondi, hinahabol ka na ni Andre. Dalian mo. Hinahabol ka na ni Mondi. Hinahabol ka na ni Andre. Uwi ka na, Andre! Ayan na! Kailangan natin masyado ka maagang nag-celebrate. Sungat-sungat. Nandito pa lang, sabi ko, tapos na! Hindi pa pala. Sorry. Alam mo, ang tawag doon ay kayaba. Kama. Seryoso ba to? Ako na lang eh. Yes, natin sa husgado. Si sino nanalo? Kasi talagang nauna. Kami talaga, di ba? Hindi. Nauna ka talaga ipatong matapos, talaga. pero hindi mo penalo. Okay. So, ang nanalo doon. Ano naman? Yung pagkatalo ng bike. Alam mo ba yung pressure? May Sige lang ang pangarap. Okay, Mami Chiki, dito na Ang tayo. sabi ko, hindi na siya makakaulit. Ako hindi makakaulit. Ayan, ang tawag doon ay karma. Okay, tignan natin kung sino nanalo today. Okay. Congratulations, Kay SG Coronel! Alam mo, Andre, share mo lang, Andre, matagal-tagal akong hindi nakakapindot siya. Okay. Panalo ka na. Alam mo, maganda ikaw nang gumawa nito para sa kanya. Benedict, sige dito. May balita ka, hindi pwede. Oh. Benedict. Okay. Pag ganyan pala, talagang may skill ang pangarap.
Maraming salamat, Mama Chicks. And congratulations to us, Uy, Joanne. nice Kuya one. Mon, thank you. And Benedict, sorry na lang, ha? Mau, sorry, Mau. Hindi ko alam kung sino may problema sa ngayon eh. At mga kapatid, para walang mamiss na 5 lit at 5 walang moment at 5 terbang mga pampremyo. Mapapanood na ulit ang Will to Win tuwing alas 5. Sa 5, araw-arawin na natin ang tawanan, kantahan, paligsahan, regaluhan at tawagan with Kuya Willie. Tumutok po mula Lunes hanggang Biyernes 5 p.m. to 6:30 p.m. sa programa ng Bayan, Will to Win on TV5. Bago po mag-Frontline Pilipinas. And that is it para sa ating Playful Monday. At simulan na po natin ang ating countdown down today. 100 days na lang. Isang makabuluhang umaga ang nahatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas mga kapatid. At susunod na po ang Frontline sa umaga. I-enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Ako,